po yung nagbibigay ng impormasyon sa kanya sa tuwing may operasyon ng mga kapulisan laban sa kanya. Kayong lahat, walang makakapasok ng City Hall. Ako sa mga ginero! Lalaban kami! Narito na mga kapamilya ang kabang-abang na episode dito sa FPJ's Batang Quiapo. Mas lalong lumakas ang loob ng taong bayan nang makita nila ang presensya ni Tanggol laban sa mga gerero. Samantalang bago pa man dumating si Ponggay sa magaganap na press conference ay scripted at hawak ng mga gerero ang media at bawat reporter na magtatanong kay Ponggay. Sa ilang sandali dumating na si Ponggay at dahil sa takot ng saktan ang pamilya niya ng mga gerero, ay inamin niya ang lahat ng aktibidad ni Tanggol na siya ang sumusuporta. Sumingit pa ang bayarang reporter na tinatanong si Ponggay kung totoo bang sila Tanggol ang dahilan sa pagkawala nila Gustavo at Erica. Habang tawang-tawa si Roberto na sinisira ni Ponggay ang pagkatao ni Tanggol. Napaluhan na lamang si Ponggay dahil sa hindi niya kagustuhan ito at wala siyang magagawa dahil hawak ng mga gerero ang kanyang pamilya. Samantalang kinakabahan na sila Tinding at Roda sa mga susunod na mangyayari nang sa ilang araw nang di pa nakabalik sa selda si Ponggay. Habang magaganap na ang revolusyon na pinangungunahan ni Tanggol na pinagsisigawan niya sa lahat na lalaban sila at babawiin nila ang City Hall na inabuso ng mga gerero. Pinaalerto ni Roberto ang mga kapulisan na sisiguruhin nilang walang makakapasok sa City Hall. Nakarating na sila Tanggol sa City Hall at dito rin nagulat si Mando nang lumabas na si Tanggol. Sinubukan pa ni Tanggol na idaan sa pakiusap ang kapulisan pero hindi sila pinakinggan. Dito na pinwersa nila Tanggol pumasok hanggang masira nila ang barkada. Bigla namang sumulpot si Miguelito at walang habas na nagpaulan at dito na bumunot sila Tanggol habang si Miguelito na patakbo na lang patungo sa loob. Sa inyong palagay, dito na kaya magsisimula ang pagbabago ng Maynila kung si Tanggol ang maupo? Kung i-like at subscribe. Salamat po sa inyong panonood.